good morning, ate, and good morning to everyone who is here on-site and online. Ayan, isang maulan na umaga po sa ating lahat. But still, thank you, Lord. Yes. And grabe, kitang-kita natin yung faithfulness ng Lord, no, ate? Especially last Sunday, yung pinag-usapan natin was, hello, Lord, thank you. Diba? And no Thursday night din. So, even though na parang ang dami nating na-receive na news about the typhoons or ano-ano pa ba yung mga updates natin, no, ate, na may mga natural disasters tayo na-experience. But still, we can see the faithfulness of the Lord since sama-sama po tayo here this morning. Tama. Ikaw ba, nung naging thankful ka ngayong week na to? Yes. Ano mo, ate, isa sa mga naging thankful ako talaga is marami akong mga new opportunities na na-experience this week, lalo na sa school ko. So, I'm really thankful sa Lord na I get to experience those. Ayun. And lalo na nung TNL, talaga naman, ate. Ito yung sa mga pinaka-thankful kasi dati, ate, pag TNL, medyo yung mga yung mga keyboard warriors natin, medyo konti lang sila sumagot. Pero nung Thursday, ay talaga naman, nag-overflow ang mga answers. Banat na banat yung mga daliri, ha? Oo, banat na banat. Kaya thank you, Lord, talaga. Ikaw ba, ate? Meron ka ba? Ako ngayon, thankful ako kasi parang meron kaming ginawa sa hospital. Tapos parang lahat naman parang napaka-easy. Parang alam mo, yung nararamdaman ko yung faithfulness ni Lord na parang hindi pa nangyayari. Parang sinasabi niya na gawin mo na to para hindi na may mga pagalan si Lord. Grabe so parang naman. kahit sa work, parang kasama mo siya, di ba? Yes, amen. Hindi lang siya pang church. Yes. And grabe, kitang-kita natin ang faithfulness ng Lord this week. Kaya naman, let us not forget to like, share, and comment sa ating Facebook Live this morning. Ate, kanina ba natin ito i-share? Yan, sa mga friends natin, sa mga kakilala natin, yan, i-share natin lahat sa family mo. Yes, yan, sa mga hindi pa nakakakilala kay Lord, share natin ang ating link. Yes. Ate, magpakilala ka pala muna. Baka meron tayong mga first-timers. Ako nga pala si Berna, single. Ay! Yeah! May reveal! Ready to mingle? De, ayun. Ready to mingle with the Lord. Mas magiging on fire for the Lord yon. Ayan. And ayan, we are your hosts for today. Kaya if meron po tayong mga first-timers watching there online or if may mga papunta pa lang po dito on-site as representatives of God, we welcome you home! Yes, thank you, Lord, because we believe na talagang this seat is for you and yung meron ka din pong place dyan online. Kaya it's not really an accident na napascroll lang kayo and we are encouraging you to stay tuned because maraming i-reveal si Lord this morning. Yes. And ayan, following up with a few of our activities, meron po tayong prayer gatherings every Tuesday and Friday. Yan. So, tuwing Tuesday, meron tayong 7 p.m. And tuwing Friday naman, every 5 to 6 p.m. Sorry. Every 5 to 6 p.m. Ayan. And dito po sa ating prayer room ng every Friday, pwede po tayo makapag one-on-one dito. And yung mga prayer warriors po natin yung nagpa-pray for us. So, ayan. Feel free to come and join. And of course, meron din po tayong Thursday night live. Happens every Thursday, syempre, tuwing 7 p.m. On-site and online. Yes. And ayan, we are encouraging you to join on-site because ate, ikaw, from base sa mga nakwento natin kanina, ano pa ba yung mga ibang na-experience mo dito? Bakit ba nila gugustuhin pumunta? Yan, syempre alam naman natin, Thursday yan. Sa mga working, yung mga young adults dyan, hello. Di ba ito yung time na parang gapang na tayo, pang-4 na araw na ng work. Yes. Pero every Thursday, pag pupunta ka dito, you will be refreshed, di ba? Yes, Hindi mo na antayin yung Sunday para ma-reload ulit. Pero alam mo yan, yung presence of God, mararamdaman mo every Thursday. Yes, amen. Thank you, Lord. Kaya naman, we are encouraging you to join every Thursday on-site because ang dami nating ginaganap dito na ang dami nating nakikita on-site. Kaya, ayan, we are encouraging you to join and meron din po tayong Pebbles Online. Happens every Sunday, 9:30 a.m. Ayan, this is for the kids. Ate, tama ba? Yeah. Yes. And if nag-scroll po kayo sa Facebook page natin ng konti, makikita nyo na po yung YouTube link dyan. And then,
mariredirect na po kayo. Ate, paano naman yung mga little chikitings na nandito tumatakbo every Sunday? Yan. Sino ba yung nag-aalaga sa kanila? Ikulong natin sila. Yan, meron tayo si Teacher Sharon, meron tayong Pebbles. Yan, so meron tayong room doon, lahat ng mga bata na gusto nyong ipaalaga. Yes. Pero gusto nyong matuto ng salita ng Diyos habang bata pa, dadali natin sila sa Pebbles. Yes. And ayan, I'm sure maaalagaan po sila doon. Yan. And as we are all excited to worship this Sunday, I hope na we came here expectant po, no, sa galaw ng Lord, or pwedeng may times na pagod tayo or baka hindi natin sure kung tamang desisyon nga ba to na pumunta tayo dito, no? But the Lord will reveal to you today, and I'm sure wala siyang isang lalagpasan na anak niya dito na hindi makaka-experience ng presence niya, no? So as this morning starts, can we all stand up? Ayan, tayo po tayo, whether watching there online or here on site. Now, come on, let's praise the Lord. Yes. We all know naman, di ba, na merong bagyo ngayon na malakas. And kung gaano kalakas yung bagyo, ganon din kalakas dapat yung pagpuri natin, yung pagsamba natin sa Panginoon. Amen? Yeah. No matter what you're feeling, let's give it all up to Jesus and let's lift up His name on high. Come on, church. Bakit ako'y pinili mo't inalagaan? Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling
on, clap your hands. Wandering into the wanting a place to hide these weeds. It's back and forth. I tried with all my might. I just can't win the fight. I'm slowly drifting. Oh, vagabond. Come on. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hey, I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burned, yeah, like ashes in the wind. For so long to my own faith, hurt and a bitterness, you can't just keep it moving. God bring what comes in. From now till I walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. Because of that, we are free. Amen? Yeah, come on. Let's sing this all together. Lost another one, I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. Hell lost another one, I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. Hell lost another one, I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. Hell lost another one, I am free. Oh, I am. Come on, let's declare this morning. Hell lost another one, I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. Hell lost another one, I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. Hell lost another one, I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. Hell lost another one, I am free. Oh, I am free. I thank God I'm free. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. We give God the best clap of praise. Hallelujah, Jesus! Come on, why don't we give God the best clap of praise? Hallelujah. I just want to
38 and 39. This was the story about when the disciples were in the boat and there was a great storm. In verse 38, but Jesus was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Then he arose and rebuked the wind, and he said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Hallelujah. No, I don't know who needs to hear this right now, but if you know that God can calm a storm in an instant, then why should you worry about your personal storms? I hope that instead of putting our focus on our current problems right now, we will choose to look at how good our God is. We will choose to look at how big our God is, that He is greater than any problem. Amen. And we will choose to just worship Him and to praise Him because we know that He is good and He is faithful. And He deserves all our praise right now. So let's just lift up our hallelujah to Him. Hallelujah.
raise our hallelujah. Not because everything is well, even when things are not. Because Lord, you are the same yesterday, today, and tomorrow. You are our all-powerful God. You are our God who provides. You are our God who loves, who's gracious, who's merciful, and who is with us even in the midst of the storm. Hallelujah. Hallelujah. That's why, Father, our circumstances will not dictate whether we will worship you or not. Because, Lord, we will always choose to give you honor and praise and glory. Hallelujah. Hallelujah. Psalm 95 verses 1 to 3 says, "Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come to him with thanksgiving. Let us sing psalms of praise to him. For the Lord is great God, a great King above all gods." That's why, Father, we will continue to give you thanks. We will continue to give you praise and honor and glory. Because, Father, you are deserving. Lord, nakikita mo ngayon, Panginoon, kung sino yung mga nandito ngayon, hindi natakot sa bagyo. Nakikita mo ngayon kung sino yung online, Panginoon. Because, Father, they want to join us in worshiping you. And, Lord, you can see our hearts. You can see and read our minds. And I pray, whatever you will see, whatever you will read, nawa, Lord, may we just be able to put a smile in your face. Hallelujah. But if there is still something within us, Lord, na hindi dapat, hindi naaayon sa gusto mo, Lord, can you just prompt us right now? Remind us, Lord. Reveal to us anything, Lord, that did not come from you. And make us obedient to you, Lord. Help us to fully surrender these things. I'll give you a few seconds. If the Lord is telling you to surrender something, it could be a sin, hindi mo mabitawan, or probably you have done something this week na meron kang na-offend, meron kang nasaktan, deliberately meron kang ginawa na alam mong hindi ayon sa kalooban ng Lord, pero nagkamali ka. This is the time to just surrender. Our God is a loving God. Ayaw niya manatili tayong makasalanan. Gusto niya kinokorek na tayo. Gusto niya tinatama niya tayo. Bakit? Kasi mahal niya tayo. Alam na alam niya ang sin, dadalin tayo sa kapahamakan. It will bring us to destruction. That's why right now, the Lord would like to uproot anything that is hindering you from giving Him in raising a hallelujah that He deserves. So right now, just fully surrender, kapatid. Our God is a gracious God. He is a loving God. Naghihintay lang siya ng isang sorry mo. Naghihintay lang siya ng sabihin mo, Lord, I surrender. Patawarin mo po ako. Lord, I'm sorry. Baguhin mo po ako. Lord, baguhin mo yung isip ko. Imbis na puro reklamo, tulungan mo ko na makita kung ano yung mga dapat ipagpasalamat ko. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit is in the process of changing us right now. Pinifilter niya yung minds natin, yung puso natin ngayong araw na ito and onwards. Hallelujah. He is alive and He is alive in you right now. Hallelujah. Don't quench the Holy Spirit. Hayaan natin na gumalaw siya sa buhay natin. Kasi alam mo, yung pagdadala niya sa'yo, it's something unimaginable. Way beyond what you can dream of. Hallelujah. Just allow Him to move, allow Him to minister to you, and move along with Him. Huwag ikaw ang mag-lead, hayaan mo siyang mag-lead, sumunod lang tayo. Hallelujah. You may not have all the answers that you want so that you can fully obey, but that is what faith is all about. Being sure of what we hope for. Hallelujah. And even if there's still uncertainty in your mind, we know that God is a loving God na hindi niya tayo ipapahamak. He would always bring us to something greater and more wonderful than what you can ever think of. Hallelujah.
That's why this morning, Lord, I pray, can you teach us, Lord, how to really give you the worship that you deserve and to really raise a hallelujah even in the midst of storm, even in the midst of problems, Panginoon. Thank you, thank you, thank you. Can we all just shout hallelujah to our God, to our King, in Jesus' name? Hallelujah! Grabe, sarap magpuri sa Panginoon. Gives you satisfaction, you know why? Because that's our design, to keep Him worship. Kaya pwede ba, as we worship, tingnan mo yung mga katabi nyo, punong-puno ng joy yan, huwag nyo itago, baka kung saan lumabas. You know, you greet somebody, hindi mo kilala. If the Lord tells you to say, God bless you, or God loves you, or whoever, sige, mag-ikot tayo. Give them a pat on the back. Or sa mga babae, lalaki sa lalaki, you can give a hug. Or probably a high five. Those watching online, we welcome you home. And we pray that the Holy Spirit will move mightily in your place, in your midst. You're not forgotten. You are loved. And we pray as the Holy Spirit is moving mightily in this place, we pray that you may also experience His goodness, His loving kindness, His mercy, His grace. Yan, lalo na yung mga first time po watching online. Please say hi so that we can greet you and somebody will get in touch with you. Yan, para kamustahin ka at i-welcome ka. You are here for a reason. Hallelujah. Hallelujah. Woohoo! Amen. Hallelujah. Grabe, ang sarap. Ang sarap-sarap magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Once again, good morning church, good morning home. Yan, welcome po sa ating lahat, sa mga bagong kakarating pa lang po or dyan online. If there are any first-timers as representatives of God, we welcome you home. Yes, because this is a church that you can call home. And yes, we are so glad to see na marami po tayong meron po tayong mga new faces here. And ayan, and actually meron tayong isang ate dito na nakasama natin siya last week. Last week, first time niya. Pero thank you, Lord, kasi bumalik siya this Sunday. Pati, nung TNL, naka-tune in din siya. So, ayan, we are thankful for her life. And talagang, nagko-comment siya ate, no? Sabi niya na, she's so excited for the Sunday kasi she really felt welcome. Yan. Yes. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa and let's go and come here on site next Sunday. Yan. And we would like to follow up a few activities that we will be having for this year and sa next coming years po. Ayan. So, we will be having our RN Christmas party on December 15! Malapit Yes. na! Sino excited? Yan. And save the date. Ayan, i-schedule na po natin yan sa ating mga calendars. Mag-set na po tayo ng alarm for that date. And if the Lord is touching you na mag-extend po ng inyong blessings, whether po para sa kids, sa youth, sa young adults, or for this coming Christmas party, ayan, feel free po na mag-approach po kayo ng any volunteers or your cell leaders, or pwede nyo rin po siya ma-indicate sa offering box nyo po or dun sa offering envelope, and then when you shoot it, para ma-account po natin yon. So, ayan. And, ayan, ate, actually, lalo na if, may mga prizes sila gusto ibigay, or pang-raffle, or ano pa ba, ate? Oo, yung mga pwede nyo ibigay para sa mga bata. Di ba? Yes. Kasi pag Christmas, meron tayong pa-loot bag sa kanila. Ayun, okay. Yan. So, kung natatouch yung heart nyo na magbigay para sa mga pebbles natin, ngayon pa lang, pwede na. Yes, and it's welcome, no? So,
Ayan, and of course, meron din po tayong Elders Gate Empowerment Conference next year, January 2 to 4, 2025. Ayan, gaganapin po ito sa Baguio Crown Legacy Hotel. Yes. Yung registration fee po natin dito is 6,000 pesos kasama na ang hotel accommodation and meals, 3 times a meal provided. yes. And ayan, if the Lord is touching you na mag-register po kayo for this conference, ayan, pwede na po kayong mag-register through our cell leaders. Ayan, mag-inform lang din po kayo. And ayan, kaya in-encourage po talaga namin kayo na mag-join kayo ng cell group, no? Because we have a lot going on and we don't want you to miss out on this one, no? So, ayan, join na po kayo. If wala pa po kayo cell group, you may tap any volunteers or comment down below that I want to join a cell group now. Yes, ayan. And ate, a little update lang sa nangyari kahapon. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, nagkaroon po ng campus ministry training ang mga youth yesterday sa Cubao, sa Impact Church. Kaya we would like to acknowledge the Lord na and sa lahat po ng mga nag-sponsor. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Yes, because grabe po ate kahapon, no? Talagang we were so blessed. Sa dami po ng binigay ng Impact Church, yung mga notebooks, manuals, and everything between it. Lalo na yung mga learnings po na nakuha namin from that day. Kaya we would like to acknowledge the Lord once again, no? Because He is really good and ang dami talagang niluluto ng Lord. So let's cover everything with prayer. We are asking you na lahat po ng mga events ng church, ayan, i-cover po natin to in prayer because we believe in the power of prayer. No? So ayan, as this morning starts, Yan, we welcome yung aming pinaka-poging pastor. yes! Sa Rock of the Nations Gospel Fellowship, let's welcome Pastor Julbert De Leon. Amen, amen. Pwede ba si Berna na lang lagi ang tatayo dito? Ang ganda ng intro niya eh. Huwag ka na magpapapalit, Berna. Ayan. Sige, before we proceed with our message, mga kapatid, as all of us know, there's a strong typhoon that we want to pray about. Siyempre, gusto natin maipanalangin that God is going to melt the storm, melt this typhoon, para it will not affect and cause any serious damage in any part of the country. Nagulat ako kasi the other day, ang sinasabi sa news, it will affect the southern part of Luzon. So I was thinking, parang tipong Metro Manila hanggang mga tipong Calabarzon or Bicol area. Kaya lang, sobrang laki pala ng sakop nitong bagyo na ito na kahit Ilocos, Aurora, may signal number pa rin. So damay pa rin yung lugar na iyon. Tapos down south, hanggang Dinagat Islands in Mindanao. That's already part of Mindanao. Kaya sobrang laki nitong bagyo na ito, mga kapatid, that talagang many people will be affected unless by the grace of God, He steps in. Kaya can you join me in prayer, mga kapatid? Panalangin po natin itong si Pepito na hindi na siya lumaki pa at lumakas pa. Sa halip, siya'y humina na. Let's pray. Heavenly Father, this morning, we come before you, Lord God, believing in your great power, that you are more powerful than any force in this world, including the strongest typhoons, Lord God. And your grace is so much, Lord God, so great. Your love is so great that we know, Lord, na lahat, Panginoon, kaya mong sakupin, O God. Kaya, Lord, by your grace and mercy, we ask you, O God, to melt this storm, Panginoon, melt this typhoon, para, Lord, itong si Pepito, Panginoon, will not cause any damage, Panginoon, any destruction,
sa buhay at ari-arian ng iyong mga anak dito sa aming bansa, Panginoon. Dalangin po namin, O God, na sa halip na makasira, makakatulong sa amin, Panginoon, ang pagkakataon na ito, O God. Tulungan niyo po kami bilang inyong mga anak na talagang makita namin, Panginoon, ano ang pinakamaganda naming gawin upang lalo kaming maging ligtas at lalo kaming makatulong din sa aming kapwa, Panginoon. Bless every one of us. Bless the entire Philippines, Lord God. Bless, Lord God, all your people who believe in you. In Jesus' name, amen. 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 Sakto pagdilat na mata ko, Ayan. Alright. Sige. We're continuing with our sermon series on Thanksgiving. I thought Thanksgiving Day in the US happens this coming Thursday. Kaya lang, sa ano pa pala? Sa 28 pa. So, it will happen next week, Thursday. Kaya tamang-tama, that will be the last Sunday of our sermon series, the Sunday before Thanksgiving Day. Ayan, sa US. Dito sa Philippines, we don't actually celebrate Thanksgiving Day. We don't have one. At least it's not a holiday for us. Kaya lang, syempre, as a people of God, we still want to give thanks to the Lord. Na personally, I feel like we need to set aside a common day para magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Ayan. So, okay. So, let's continue with our sermon series. And we have entitled it, Hello, Lord, Thank You. And today, it's the sequel. Ayan, okay. Part 2 Yeah, abangan nyo yung next week. Okay. So, ito yung sinimulan natin last week. And towards the end of my message last week, I challenged you not to complain for the whole week. So, how did it go? Kumusta? May mga nagreklamo ba? Na-feel mo ba na parang parang may tendency ako magreklamo, may tendency ako mag-complain, pero napigilan mo yung sarili mo? Meron bang ganon? Ayan, di ba? Naging conscious ka, sabi nga pala ni Pastor, huwag tayo magko-complain this week. Ayan. Or at least yung mga tipong nagsisimula ka na mag-complain, pero you remembered, kaya napigilan ka. I hope that happened, ano? I hope that happened. And if you feel like continuing on doing it, go ahead, ituloy mo. Don't complain. Ayan. Kung hindi mo naalala and you realize today, you realize now that you were complaining the rest of the week, last week, simula ngayon, huwag ka na magko-complain. Okay? Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, huwag kang mag-complain. Yung mga hindi nakipag-usap, kalabitin mo, sabihin mo sa kanya, kausapin mo naman ako. Ayan. Okay. Sige. So, tuloy natin mga kapatid. Siyempre, kasi I want you to realize mga kapatid, that complaining actually is detrimental. Makakasira sa atin. And it has many negative effects sa buhay ng isang tao. For all we know, mga kapatid, akala natin para bang it gives us an advantage kapag na-voice out natin yung mga complaints natin. Para bang nasasabi natin yung mga dapat na na i-improve, yung mga nakita natin na mga mali. Many people think na nagiging advantageous yon. But personally, sa mga buhay ng mga tao, it's not advantageous. In fact, mga kapatid, maraming mga negative effects ang constant complaining. I'll give you several, mga kapatid. Unang-una,
it affects your sleep and eating habits. It either makes you lose your appetite or it makes you increase your appetite. Hello? Di ba? Kapag mainit ang ulo mo, minsan, lumalakas kang kumain. Hello? Kaya siguro yung iba dito, parang laging mainit ang ulo. Ayan, kasi laging malakas ang appetite. Ayan. Tapos hindi ka makapagkatulog. Nahihirapang matulog sa gabi kasi yung isip mo, laging nandoon sa bagay na gusto mong ireklamo o nirereklamo mo. Ayan, ano man yon. And aside from that, even worse, constant complaining, consistent complaining, increases risk of developing heart disease, high cholesterol, diabetes, obesity, and strokes. Lahat ng klase ng strokes. Yeah. And this is part of an article that I read, mga kapatid. Kaya para bang, may physical effect sa atin, may medical effect sa atin, yung consistent complaining. Kasi daw, complaining triggers the release of cortisol. Alam niyo ba yon? Ako hindi ko alam yon. Nabasa ko lang. It's the stress hormone. Yan. Which increases blood pressure and blood sugar levels. Ayan. Kaya para bang kapag nakakaramdam ka ng masakit ang batok mo, o kaya para bang chinek mo yung blood sugar mo, ang taas-taas, well, iniisip mo, wala naman akong kinain. Wala naman akong matamis na kinain kanina. Well, baka mamaya kasi, punong-puno ng init ng ulo. O kaya, puro reklamo ang nasa isip mo. Nag-release tuloy ng cortisol yung katawan mo. Ayan. Okay. And also, another negative effect is this. It rewires your brain to be more negative. Consistent complainer ka, lagi ka nagrereklamo, kaya your mind tends to become negative in general. Na para bang ang nangyayari tuloy, halos lahat ng nakikita, nadidinig, o kaya na-experience mo, merong ka laging naiisip na reklamo. Hello? Ayan. So, nare-rewire yung isip natin. Nang nakikita tuloy natin, lahat negative. Pati yung mga sarili mong iniisip, nag-iisip ka na tuloy ng negative about it. Na para bang kahit na maganda yung nangyayari, you're thinking way in advance, iniisip mo, ngayon maganda, pero siguro mamaya hindi. So nagiging negative na ang takbo ng isip mo because of your consistent complaining. Yan. Kaya ang hirap ng may kasama ka sa bahay o may kasama ka sa trabaho na nega. Di ba? Ang sakit sa ulo. Na para bang, ang ganda sana ng trabaho mo, you like your job, tapos you like your compensation, yung remuneration package mo, ang ganda-ganda, pero nawawalan ka ng ganang magtrabaho dahil sa kasama mo na puro reklamo. Ang aga-aga, 9:00 pa lang, puro reklamo na. Tapos maghapon na yon. Di ba? So yung working environment, it's not healthy anymore. Kaya mga kapatid, if you feel like you're becoming one of those people who consistently and constantly complains, well, it will be better for you to change. Yeah. Magbago ka na. Yeah. Totoo, meron tayo mga mako-complain, pero don't drown yourself with negative thoughts. Alright, so eto pa, marami pa. Yeah. Dahil doon, if you're a constant and consistent complainer, think about this. What happens is this. It makes others avoid you.
and reduce the number of positive influences in your life. The number of people who wants to be friends with you, nababawasan. Hindi mo pa napapansin, iniiwasan ka na ng mga tao. Hello? Yung bang pag nalaman nila na pupunta ka doon, ayaw na nilang pumunta. Yung pag nalaman nila, ikaw ang magiging ka-team member nila, ayaw ka na nilang maging ka-team member. Kasi nga, para bang, umpisa pala ng usapan ninyo, nega ka agad yung mga lumalabas sa bibig mo. You're a constant complainer. Kaya tuloy yung mga tao, nag-aalisan, umaalis sa paligid mo. And dahil doon, even those people who should have influenced you in a positive way, umaalis na rin lang. Umaayaw na rin lang. O kaya kung kausap ka man, ay yung mga tipong, alam mo, ngingiti-ngiti na lang, pero sa isip nila, sana matapos na to. Yung mga tipong gano'n, hello? Sana walang nakaka-relate, ano? Ayan, okay. So, it causes relationship downfall. Ayan, kahit asawa mo, ayaw kang kausapin. Ayan, kahit anak mo, iniiwasan ka. Yung bang tipong, pag uuwi sila, yung tipong, tapos ka nang kumain para hindi ka na nila makasabay sa pagkain. Yung mga ganon. Di ba, para bang nakakalungkot yung ganon. Na ayaw kang kasama dahil nga may pagka-complainer ka. Kaya, you better stop complaining. Yeah. Okay. Another negative effect is this. It creates stress and anxiety for both the person complaining and the person listening. Hello? Unnecessary stress. Another negative effect of consistent complaining, I like this one. Time spent complaining prevents or reduces productivity. Meron pong isang boss who conducted a study, parang personal study lang, doon sa kanilang company. He realized that many of his employees would spend 10 hours a month complaining about anything. About work, about their personal life. Isipin mo, in a month, 10 hours ang nawawala ng productivity because of complaining. And then, hindi lang number of hours ito, mga kapatid. Siyempre, you exert energy kasi nga, increased anxiety, yung blood pressure mo tumataas, kaya kahit tapos ka na mag-complain, para bang feeling mo pagod ka, feeling mo wala ka ng gana magtrabaho, nag-i-slow down yung productivity mo because of complaining. Am I complaining? Do I sound like I'm complaining? Nakakainit ng ulo, grabe. Ayan, okay. So ito, even though there are positive effects of complaining, meron naman magandang naidudulot din naman, there are far more negative effects. Kaya isipin na lang natin, mga kapatid, instead of being advantageous, nagiging disadvantageous para sa atin ang constant and consistent complaining. And besides, God doesn't like complaining. Ang Diyos mismo. In fact, mga kapatid, you will find numerous stories in the Bible about how God reacted to people complaining. When God led the Israelites out of Egypt to liberate them from bondage, from slavery, para bang siyempre, iisipin mo, after hundreds of years of being slaves,
ngayon pinalaya sila ng Panginoon, syempre iisipin natin, masaya itong mga taong ito. Iisipin natin, grateful sila, thankful sila sa Panginoon because of the newfound liberty, newfound freedom that they are experiencing. Kaya lang, it did not take long after they were set free that they started to complain. Hello? Para bang naglalakbay na sila papunta doon sa lupa na pinangako ng Diyos sa kanila, a land flowing with milk and honey. Imagine that. You are taken from this place of bondage, of slavery. You have been slaves for many centuries. Pagkatapos, dadaling ka ng Lord to a land flowing with milk and honey. Kaya lang, from here to there, along the way, only a few days after they were set free, they started complaining. Alam niyo kung ano yung pinagsimulan ng complaint nila? Wala silang makain. Wala silang mainom. Pero sa totoo lang, madaling gawa ng paraan yun eh. Kaso hindi nila ginawa ng paraan. Sa halip, ang ginawa nila, magreklamo. Tapos, exage pa. As in, exage. Para bang sinasabi nila kay Moses, dinala ba kami ng Diyos dito para dito kami mamatay? Di ba exage yun? Hello? Grabe makareklamo. Ang lakas ng loob, samantalang niligtas na sila ng Panginoon. Tapos, to think that even before they were set free, they witnessed right before their very eyes how God did at least 10 miracles, great miracles, para mapalaya lang sila. The 10th of which is this, yung pangsampo, ito, the firstborn sons of the Egyptians, human and animal, namatay. Can you imagine that? Ang namatay lang yung firstborn sons ng mga Egyptians, samantalang yung mga anak nila, ng mga Israelites, puro buhay. Pagkatapos, hindi ka lang nakakain ngayon, nagre-reklamo ka na? Hello? Porque ang inabot sa'yo, hindi Starbucks, nagre-reklamo ka na. Ay, hindi Starbucks. Hello? Dinala ka na nga sa Jollibee. Sana. Iniisip mo na ka, grabe. Can you imagine that? Hello? Why do I feel like I'm talking to a wall? walang nagre-react. Grabe. Masyado ba kayo na-mesmerize? O bawal magreklamo. Oo nga. Yeah, grabe. Kaya ito. Tapos ito pa. Pagdating nila sa Mount Sinai, edi umakyat si Moses sa bundok, and there, God gave the people of Israel through Moses His commandments. And it was a glorious experience for Moses. And probably even for the people of Israel. Na nandun sila sa ibaba, they had to wait down the mountain, at the foot of the mountain. Hindi sila kasamang umakyat. Pero alam niyo yun, para bang hindi naman ganun katagal si Moses sa itaas ng bundok. Pero ito mga Israelites, inip na inip. Hello?
Ayan na naman, nagre-reklamo na naman. Tapos feeling nila, ando na nga ang Diyos, gumawa na nga ng sangkatutak na miracles ang Lord para iligtas sila, para ilabas sila ng Egypt. Pagkatapos eto sila, nagre-reklamo sila. Etong si Aaron, yung kapatid ni Moses, siguro para lang matigil yung pagrereklamo, pinagbigyan. Naka-experience na kayo ng ganon, para wag na lang magreklamo, pagbibigyan mo na. Yung anak mong iyak ng iyak, para tumigil, ibibili mo na lang ng laruan na gusto niya. Hello? Sino yung may ganon? Para, sige, para tumigil ka na. Kaya minsan, pag pinagbigyan mo, ito tandaan nyo pag pinagbigyan mo, kahit sa umpisa alam niyang mali, iisipin niya ngayon tama. Kasi nakuha niya kung ano yung gusto niya. Kaya yung mga anak na maliliit dito, pag alam mong mali, huwag mong pagbibigyan. Kahit umiyak pa yan. Darating ang oras, titigil din yan. Kasi alam niya, kahit anong lakas ng sigaw na gagawin niya, hindi mo siya pinagbibigyan. Hello? Subukan mo pagbigyan mo minsan, uulitin niya yan. Yun na lagi ang panlaban niya sa iyo. Ayaw mo ha? Iiyak yan. Kahit hindi niya talaga feel na umiyak, iiyak yan. Kasi alam niya, nakuha niya nung una, gagawin niya ulit para makuha na naman niya. Hello? So, ayan tip yan. Kaya pala yung anak ko, ganun, di ba? Yung iba, iniisip niya, kaya pala yung anak ko, medyo ganun ng kasi napagbigyan ko nung una. Pero yung mga anak ko, hindi. I'm thankful to the Lord, hindi. Oh, I know, I can tell you numerous stories. Hindi ganun ang mga anak ko. Okay. Anak no iba. Hindi, yan. So, yung ba, ay, grabe. Kaya itong si Aaron, siguro just to make them stop, pinagbigyan. Alam niyo kung ano yung gusto nila? Magkaroon ng isang Diyos-Diyosan. Pinalaya na nga sila ng Lord sa isang lugar na punong-puno ng mga Diyos-Diyosan, full of gods. Tapos, God proved to them that He is the one true living God. Tapos eto ngayon, naghintay lang sila sandali, nainip. Naghanap na ngayon ng Diyos-Diyosan. Gumawa sila ng golden calf. Anyway, so eto na ngayon. So, can you just imagine the effort that God made to bless these people, to tell them that, yo, Israelites, I love you. I care for you. I'm going to take you out of that land of slavery. And I'm going to bring you to the land of freedom. A land flowing with milk and honey. Para bang, ang ganda-ganda ng nasa isip mo. Tapos here comes those people, nagre-reklamo. How would you feel if you were God? Well, I'll tell you what. Medyo matindi. Numbers 11, verse 1. Ito na ngayon. Soon, so ibig sabihin, di pa nagtatagal, soon, the people began to complain about their hardship. And the Lord heard everything they said. Wow, nadinig ng Diyos. So what did God do? Eto matindi. Then the Lord's anger blazed against them, and He sent a fire to rage among them, and He destroyed some of the people in the outskirts of the camp. Wow! Kaka-complain. Ito na ngayon, meron tuloy mga namatay.
Di ba, no? Saklap. Wow. Tapos eto pa. It's because their complaints were not merely about the circumstances, but were against the Lord Himself. Ang inirereklamo na nila, hindi yung nagiging experience nila. Ang inirereklamo nila, ang Diyos na mismo. So, instead of acknowledging that the God that saved them is the one and only awesome God, instead of realizing that the God who saved them is the God who loves them so much, and instead of trusting in Him, ang ginawa pa nila, mag-complain. Na para bang walang ginawang mabuti ang Diyos sa kanila. So talagang they grumbled, they expressed their disgust sa ating Panginoon. Kaka-complain nila, eto tuloy ang nangyari nila. Their focus was not on the love and power of God. Their focus was on what they can get from God. At kapag hindi nila nakuha yung gusto nila, magagalit sila sa Diyos. Magrereklamo sila. And they grumbled so much na nung malapit na sana sila doon sa promised land, malapit na, God instructed Moses to send 12 spies. One spy from each of the 12 tribes of Israel. So 12 spies, pinapasok nila. This was a few days after they left Egypt. Imagine this. Few days after they left Egypt, nagpadala na ng spies. Ibig sabihin, ang lapit na nila. So the spies spent 40 days para ikutin yung buong lupa. They had to travel for 40 days para ikutin kasi ang laki nung lupa. 40 days. Tapos nag-observe sila, nakita nila yung mga pananim doon, and they even took some of those fruits na nakita nila, ang lalaki. Tapos nakita nila yung mga tao, ang lalaki din. Kaya lang ito, pagbalik nila, instead of giving positive report, instead of telling the people na, oy, ang ganda ng lugar na iyon, nag-complain. Ang lalaki nila, di na natin sila kaya. Matatalo tayo. Huwag na tayong pumasok. Kaya tuloy ito mga tao, naniwala. Well, out of the 12, 10 gave a false report. And I say not just negative, but false report. Only 2, Joshua and Caleb, gave positive reports. The real ones, the true ones. Kaya lang, out of the 12, syempre, 10 yung negative, sino paniniwalaan? Yung 10, majority wins eh. So naniwala yung mga tao, and they all complained to God. Bakit naman? Bakit ganun? And alam niyo kung ano naging result? Nandun na sila, ang lapit na nila, konti na lang. Ando na sila sa promised land. But it resulted to them not being able to enter the promised land. Not even one of them, except for Joshua and Caleb. Not even Moses entered the promised land. Why? Bakit? Because of their constant complaining. Can you imagine that? Binibless ka na ng Lord. Ayan eh. Andyan na. Malapit na. Kaso grabe ka mag-complain. Nawalan ka ng patience. Hindi ka nakapaghintay.
Tapos hindi ka naniwala sa mga sinasabi niya. Kaya dahil doon, para bang, instead of you receiving the blessing, hindi na naibigay sa iyo. Not because God doesn't want to, but because you hindered the blessing. You yourself hindered the blessing that God has designed for you because of your complaining. So the Israelites did not reach the promised land. Ang nakarating na lang sa promised land, it's the next generation. Yung mga anak-anak na lang nila. Yung mga sanggol nung nailabas ng Egypt. Tsaka yung mga nabuntis, na ipagbuntis habang nasa paglalakbay sila. Instead of traveling for more or less 7 to 10 days only, ang nangyari, they went around the wilderness for 40 years. Not days. 40 years. Kaya, namatay na muna lahat ng mga first generation from Egypt bago pa nakarating sila dun sa promised land. Kaya by the time the people of Israel reached the promised land, si Joshua and Caleb uugod-ugod na. Thunders na sila. Grabe. Kaya that's what happens. That's what can happen when we complain. When we live in constant and consistent complaining. Probably the Apostle Paul knew about it, na ito yung sinabi niya in Philippians 2 verses 14 to 15. Do everything without complaining and arguing. Do everything. Lahat gawin mo without complaining and arguing. Inutusan ka ng nanay mo. Maghugas ka ng pinggan. Do everything without complaining or arguing. Hello? Maglaba ka. Do everything without complaining and arguing. Maghanap buhay ka. Do everything without complaining and arguing. Can you imagine that? Nung wala kang trabaho, request ka ng request kay Lord, Lord, bigyan mo na ako ng trabaho, please. Tapos nung binigyan ka ng trabaho, ano man naman trabaho to? Ang sakit ng ulo ko. Hello? Ano ba talaga gusto mo? Pinagpala ka na, nagre-reklamo ka pa? Tapos sasabihin mo, alin na sweldo. Ano lang, mataas lang ng konti sa minimum wage. Mabuti nga, nasa minimum wage ka pa. Dati wala kang ang minimum. Wala kang ang wage. Kasi wala kang trabaho. Hello? Tapos ngayon nagre-reklamo ka. Grabe. Hello? Tapos pinagpe-pray mo, Lord, sana makatapos na ako ng pag-aaral. Tapos yung professor mo, terror. Ano ba naman to? Ayoko na dito sa professor na to. Ida-drop ko na lang kaya. Next sem ko na lang kukunin. Kala ko ba gusto mo makatapos ng pag-aaral? Hello? Kaya, wala nang nagre-react talaga. Kaya, okay. Ano, sugatan? Yung mga gano'n? Ayoko na, hindi ako magre-react. Okay. Yeah. Okay. Let's continue with this passage. Kasi, there's a reason, there's a very good reason why Paul was encouraging the people of Philippi, the Christians in Philippi, not to complain or argue. Sabi niya sa verse 15, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God,
shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Kasi, kung kilala tayo ng mga tao na Christians, born again, disciples ni Jesus, pagkatapos tayo yung pinagmumulan ng complaints, tayo yung laging nagrereklamo, palagay mo, anong klaseng testimony ang maipaparating natin sa ibang mga tao? Ay ang mga Kristiyano reklamador. Ay ang mga Kristiyano walang nakikitang maganda, puro pangit ang nakikita nila. Hindi nagiging magandang testimony. Kaya tuloy may mga tao tuloy, mga unbelievers, they'd rather not go with you to church kahit na invite ka ng invite kasi ikaw naman puro ka reklamo. Paano ako sasama dyan? Puro nega ang lumalabas sa bibig niyan. Baka yung church nila, puro ganun din ng mga tao. Hello? Yeah. So, di ba? Ay nako, yung mga tao na yan, ayoko sa kanila. Yeah. So, hindi maganda. Kaya, people will not choose to believe in God. Believe in Jesus that you believe in. Kasi nga, iba yung nagiging image nila sa kanilang isip. Another word for complaining is grumbling. Although alam natin that complaining or grumbling is not good, we need to recognize that there's a difference between grumbling and voicing our struggles to the Lord. Totoo, meron tayong mga hindi magagandang nararanasan sa buhay. And there's this tendency for us to tell God, Lord, nahihirapan na po ako. Lord, bakit po ganito? And there's a very thin line between telling God how you feel and complaining. And I want us to distinguish the two. Pwede naman tayo mag-express sa ating Panginoon ng sadness, ng mga disappointments natin. Lord, nasasaktan po ako. Pwede naman natin sabihin sa Panginoon yon. Pero, let's not make it sound like we are complaining against God. Lord, ano ba naman tong binigay mo? Nakuha niyo ako? Lord, bakit naman ganitong nangyayari sa akin ngayon? Kasi, when expressing your feelings to God may sound like there's sadness, there's heartache. Complaint sounds more like there's anger, there's bitterness, there's dissatisfaction, which is not helpful. It's not healthy as a believer, as a Christian. Kaya, let us not confuse kung ano dapat yung pwede nating gawin. And I really want to encourage you, kung ano may nararamdaman mo, you can tell God, Lord, nahihirapan na po ako. Pero, just be clear about it para you will not sound like you're complaining or grumbling. Gets ninyo? Yeah. Okay. So, tell the difference. Tell the difference. Ikaw mismo ang makakagawa nun. So, eto ngayon. Kapag nagko-complain tayo, anong ibig sabihin nun? Several things I want to share with you. Complaining signifies you forget God's blessings. Nawawaglit na sa isip mo na may mga pagpapala pala ang Lord. Ang lahat na lang ng nakikita mo, para bang wala nang nagawang mabuti ang Diyos para sa iyo. Hello. Just like the people of Israel, nakalimutan nila that it was God who led them out of Egypt, who showed them miracle after miracle after miracle. Pagkatapos nakuha pa nila mag-complain, nakalimutan nila na iyon pala yung Diyos na nagligtas sa kanila. So, don't forget about God and His blessings.
keep them in mind. So, complaining signifies forgetting God's blessings. Another thing, complaining signifies lack of satisfaction and being ungrateful. Naaalala mo nga yung mga pagpapala ng Lord, pero instead of the blessings of God becoming the majority in your mind, natatabunan ng mga complaints. You become ungrateful to the Lord. Tapos para bang you so express your dissatisfaction na para bang nagiging negligible na para sa iyo yung lahat ng mga ginawa ng Lord na mga magaganda. Lahat ng mga pagpapala. Another thing that complaining signifies is this. There's lack of faith and trust in God. You no longer believe that God can do great things and give you great blessings. Nawawala na yon. So dahil dito, mga kapatid, meron tayong dapat ayusin. Meron tayong dapat baguhin sa buhay natin. It's a good reminder for us to not complain anymore. Pero I want to give you several things that you can do instead, that each of us can do instead. Romans 8, verse 28, ito yung sinabi. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. So, imagine this, that everything that happens to us has a purpose. And it has a very good purpose. May magandang dahilan ang Diyos. And everything works together. They should all work together for the good of whom? The good of those who love Him and are called according to His purpose. Ibig sabihin, mga kapatid, check this out. If there are things that you think you need to complain about, check your heart. Do you really love God? And number 2, are you walking according to God's purpose? Kaya siguro merong hindi magandang nangyayari sa iyo, probably medyo may problema itong dalawang ito. Kaya check your heart, your love for God, and your walk with God. Kailangan parehong maayos yan. Otherwise, mga kapatid, pag hindi maayos yan, baka mamaya, iyan yung cause. Bakit merong hindi magagandang nangyayari sa atin? So tayo rin palang may problema. Tayo rin palang may sala. So, eto, let's move to the next. Instead of complaining, eto ngayon yung mga dapat nating gawin, o mga pwede nating gawin, mga kapatid. Instead of complaining, express to God your feeling of sadness or sorrow. Just like what I told you earlier, mga kapatid, we can do that. We can express to God how we feel. But that's just about it, mga kapatid. Tell God how you feel. Kasi it's a good way para ma-release yung nararamdaman mo. You vent. Pero instead of venting to somebody else, mag-vent ka kay God. Hello? Para ang mag-a-absorb ng vent mo, si God, hindi yung ibang tao. Di ba? Pag ikaw yung pinagsusumbungan, sa'yo nagve-vent yung mga tao. Di ba? Para nararamdaman mo rin, pagkatapos nyo mag-usap, ang bigat naman nun. Di ba? Para bang, pati ikaw, yung buong maghapon mo, nasisira eh. Kasi na-absorb mo yung mga yung mga reklamo niya. Kaya tulungan mo yung ibang mga tao, huwag ka sa kanila mag-vent. At huwag ka sa social media mag-vent.
Hello? Kay Lord ka magsabi. Amen? So express to God kung ano may nararamdaman mo. Masaya ka, kausapin mo si Lord. Malungkot ka, medyo gusto mo mag-init ng ulo mo, sabihin mo rin kay Lord. Wag mo nang sigawan yung asawa mo, yung anak mo. Ayan. They were not made to be shock absorbers. Okay. So instead of complaining, a believer's life should be characterized by trust in God. Nagtitiwala ka, kaya sa Kanya nagsasabi, kasi alam mo, tutulungan ka ng Panginoon. Alam mo na the way you feel now will come to pass and it will change because God can heal you. God can help you. Hello? God can take away that feeling from your heart. 1 Peter 5 verse 7. Sabi dito, give all your worries and cares to God. Why? Because He cares for you. Mahal ka ng Lord. Kaya sa Kanya mo sabihin. Alright? Sige. Second thing, instead of complaining, dwell more in God's presence by worshiping Him. I guess many of us here, if not all of us here, has at least one social media account, and that should include YouTube. Well, punta ka sa YouTube, tapos maghanap ka, search mo na lang, kung hindi mo pa ginagawa, search mo yung worship songs. Meron doon, ang dami nun, and start listening to them. Let your mind and your heart listen to worship songs. If you're not a singer, then just listen. If you don't feel like listening, if you don't feel like singing, just listen. Time will come, the message of the songs that you're listening to will break into your heart, and it will cause you to change the things that you have in your mind. Mag-iiba. And you might even end up crying, not because of sadness, but because you're worshiping. Hello? Kaya dwell in God's presence by worshiping Him. Sa halip na makinig ka ng mga sad songs, mga break-up songs, mga ganyan, huwag na. You're making things worse for you. Hello? Ay nako. This past several days, nagkaroon ako ng LSS. Grabe. For those of you who are old enough, like me, you know this song. Girl, ikakasal ka nga ba? Panakibutas na lamang ako. Di ba? Original by Haji Alejandro. Ayan. Pero, si Rico J. Puno, meron ding version nun. Yeah. And I think you know those people. They were great singers. Ayan. Talagang, mga jukebox king. Alam nyo ba, jukebox? Ano relationship ng cassette tape at ng ballpen? Alam ninyo? Kasi yung rewind at forward ng cassette player mo, sira na. Kaya ballpen na gagamitin mo, gaganyan-ganyan ka. Okay, anyway, asa na ako? Yeah. So, instead of watching or listening to whatever, mga worship songs. Makikanta ka na lang. Yeah.
masarap pa mangyayari, maganda pa mangyayari sa'yo. Ayan, okay. Next, eto mga tips to Ibig sabihin, I want you to take action. Nakakadalawa na ako. Take action, mga kapatid. Gawin nyo to. Pangatlo, instead of complaining, surround yourself with spirit-filled and faithful disciples of Jesus. Well, dito sa point na to, I was supposed to say, change your atmosphere. Kaya lang, that may not be helpful to some of us kasi baka ang ibig sabihin, baka makuha ninyo, ang ibig sabihin ko was mag-resign ka, umalis ka na dyan sa trabaho na yan. Pwede. Kaya lang, kung hindi yon ang kalooban ng Diyos, wag. Nahihirapan ka, that's true. Pero you better ask the Lord, Lord, am I going to resign or you want me to stay? Kasi if you don't ask God that question, you might end up making the wrong decision, the wrongest decision of your life. Di ba? Nag-resign ka, yung pala ayaw ng Lord mag-resign ka. Kaya, iniba ko na lang. Instead of changing your atmosphere, you better surround yourself with spirit-filled and faithful disciples of Jesus. Ibig sabihin nito, ganito mga kapatid. Of course, sa workplace mo, sa school mo, you don't get to choose the people you work with. You don't get to choose your teachers. You don't get to choose your classmates. Walang ganun eh. Kaya lang, after school, during breaks, after work, during your lunch break, sino yung mga tao na sinasamahan mo? Diyan pwede kang mamili. At ang piliin mo, I encourage you to do this, piliin mo yung mga tao na alam mo, makakatulong talaga sa iyo para ma-uplift ka, para ma-encourage ka, para mawala yung negativity sa isip mo. Go with people who are spirit-filled and are true disciples, genuine disciples of Jesus. Kaya when we say barkada, hindi naman ibig sabihin nun, negative ka agad. Because there are good barkadas, especially Christian barkadas. Hello? Kaya yun yung mga samahan natin, mga kapatid. Surround yourself with these people. Ito yung pinipili ko. Ito yung mga sasamahan ko. Kaya, meron kang mga clubs, meron kang mga hobbies na ginagawa. Well, what kind of people are there? Baka mamaya, instead of being a good influence to you, instead of becoming helpful to you, nakakagatong pa sila doon sa hindi magaganda nangyayari sa'yo. Iwan mo na. Mapipili mo sila eh. Piliin mo na yung mga makakatulong sa'yo. Kaya tingnan mo yung katabi mo, most likely yung katabi mo makakatulong sa'yo yan. Kalabit yung pautang naman. Yeah, most likely. Alright? Yeah. So, palitan natin yung mga binabarkada natin. Next point. 1 Thessalonians 5, 16 to 18. Medyo, ito maganda to eh. Sabi ni Paul, always be Litin natin. Always be Tapos never stop praying. And then he went on to say, be thankful in all circumstances. Did I pronounce it right? Circumstances or circumstances. Circumstances. However,
Ayan. O, bahala na kayo. Ayan. Be thankful, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Ano will ni God? Mag-complain ba tayo? Will ba ni God na magdabog tayo? Will ba ni God na magmaktol tayo? No. Ang sabi dito, will ni God maging thankful tayo. So, 3 quick points out of this. Instead of complaining, choose to be joyful. Piliin mong maging masaya. Hello. Huwag kang magbabad sa hindi makakapagpaligaya sa iyo. Magbabad ka sa magiging maligaya ka at na kay Lord yun. Pangalawa, pray always. Kahit na ano, pag-pray mo. Merong hindi maganda nangyayari sa iyo, pag-pray mo. And then, thank God for just about anything. Kahit na ano pa, pagpasalamat mo. May nagsabi sa amin sabi niya gano'n, mabuti pa nung hindi ako nagpapacheck up Wala akong sakit. Nung nagpa-check up ako, ang dami ko sakit. Kaya ayoko na magpa-check up, sabi niya gano'n. Kaya lang ito, mga kapatid, mabuti na lang nagpa-check up ka. Nalaman ng doktor, may sakit ka. Magagamot ka pa. Kung di ka nagpa-check up, bigla ka natigok. Kaya, nung nagpa-check up ka, tas nalaman may sakit ka, be thankful. Hello? Lord, salamat po. Kahit ayoko magpa-check up, nakapagpa-check up ako. Kasi nalaman tuloy na may sakit ako. Kaya ngayon, nakakagawa ng paraan. Nakakaisip na may papainom sa akin, ang dami kong gamot, pero thank you, may gamot. Thank you, maoperahan ako. Thank you, may mga taong nakasupport sa akin. Be thankful for just about anything. And then last point. Psalm 105 verses 1 and 2. Sabi dito, give thanks to the Lord. Pakitugtog nyo na. And proclaim His greatness. Let the whole world know what He has done. Sing to Him. Yes. Sing His praises. Tell everyone about His wonderful deeds. Instead of complaining, anong gagawin natin? Sing about the goodness of God. All my life you have been faithful. Can you stand with me? All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life. All my life you have been faithful. Do you believe that? If you do, sing it with me. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness.
is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Lord God, we're so thankful to you. For you have been so good to us. We have experienced your goodness from day one, since day one, up to today. Your goodness has been running after every one of us. Kaya Lord, with all this goodness that we have experienced and we are experiencing, we just want to say thank you. Thank you, Lord. Thank you, O God. Wala kaming karapatan na magreklamo sa iyo. Wala kaming karapatan mag-complain because lahat ng ginagawa mo have always been so good. Kaya Lord, today, beginning today, keep our eyes fixed on you, fixed on the good things that you're doing, so that there will be no room for any negativity. There will be no room for any complaints, Lord God, in our hearts. That every day of our lives, we will be able to say thank you. Our hearts will be grateful for all the things that you're doing. Holy Spirit, always lead us. Always help us. Train our eyes on the Lord Jesus. Para Lord, kahit na ano pa ang mangyari, ang lahat ng makikita namin, yung goodness ninyo sa buhay namin. Salamat. Salamat. We give you all praise, all glory, and all honor. In Jesus' name. And everybody said, Amen. Amen. Grabe. May magre-reklamo ho ba? Mabuti naman. Kasi yung babasahin ho nating verse na ngayon, kapatid ho ni ni complaining. Ang pangalan niya is si worry. Ayan. Sige, let us read Matthew 6:27 to 33. It's found in I'm going to use the Passion Translation. Ayan. Sabi dito, can we all read together? 1, 2, 3. So which one of you by worrying could add anything to your life? And why would you worry about your clothing? Look at all the beautiful flowers of the field. They don't work or toil. And yet not even Solomon in all his splendor was robed in beauty like one of these. So if God has clothed the meadow with hay, which is here for such a short time and then dried up and burned, won't he provide for you the clothes you need? You of little faith. So then, forsake your worries. Why would you say, what will we eat? Or what will we drink? Or what will we wear? For that is what the unbelievers chase after. Doesn't your heavenly Father already know the things your bodies require? So above all, constantly seek God's kingdom and His righteousness. Then all these less important things will be given to you. How much? Amen. You know what I got from this? Ano pinaka-importante sa lahat based on the last verse? Seeking His kingdom. And the less important, ano yung less important? Yung kakainin mo,
yung susuotin mo, lahat yan. Kasi yung less important na yan, yan yung needs natin para mabuhay. Si Lord ang bahala dyan. Ang sa atin, let's seek His kingdom and His righteousness. Amen? Patuloy tayo binabago, patuloy tayo inaayos. And does it show with the way we use our resources, including our money? 10% of our money, the things that we receive, it's not ours. It's God's. Let's stop robbing Him. Let's give to Him what is His. Amen? That's seeking His kingdom. That's obeying Him. And when we do that, it's a gesture of faith. Kasi 10%, totoo lang malaki yun, di ba? Paano kung gusto ka pang bigyan ng Lord ng mas malaki? Do you think He would? Hindi ka naging maayos sa 10% mo ngayon. Paano ka pa niya i-bless ng even more? Amen. So think about this. I'm just posing questions, not just to you, but even to myself. Amen. And even the 90%, do you think that is ours? Come to think of it. The 90%, stewards tayo, pinagkatiwala. How are you spending it? In God's kingdom building. Kasama dun yung family mo, syempre. Kasama yan, mini-minister mo yung family mo Kaya yung 90% kasama dyan sa ginagastusan mo. Pero hanggang saan napupunta? Alin dyan? Yung marami ang nakakakilala sa Panginoon. Let's pray. Lord, salamat Panginoon. Dahil ang dami mo inaayos sa amin, Lord. Hindi na kami complainers, Panginoon. Ngayon, Lord, we are thankful. We will choose to be positive with the way we think. Because, Father, in everything, you always have a higher purpose. And even with the resources that you have given us, Lord, we will trust you and we will obey you when we give you our 10% because that's yours. You don't need it. Pero, Lord, we're going to do it in obedience to what you have commanded us. And the 90%, Father, I pray, may you find us faithful in really becoming the best stewards, Panginoon. So that, Lord, lahat ng ito na mga pinahiram mo, binless mo sa amin, Panginoon. Lord, nawa lahat ito magamit for your higher purposes so that many more people will come to know you as Lord and Savior, including our families, our friends, our neighbors, all those, Panginoon, in our circle of influence, Panginoon. Thank you, Lord, for reminding us today and for continually being patient with us as you are transforming each one of us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give to God what He says. Let's give it joyfully and thankfully. God bless you as you offer our tithes, offerings, and pledges. To those watching online and mga dito, halimbawa, kasi techie na tayo, di ba? Dinamay sarili, no? Sige po, it's now offering time. And to those who would like to give online, meron po dyan ipa-flash sa Maya, GCash, and BDO. Please, 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 give us a screenshot of your giving para po ma-acknowledge po namin yan, maging maayos yung ating recording. God bless you as you give. Sige po, church. Let's all continue to thank God. Thank God for the opportunities. Thank God for this day. Thank God because it's a good day. Diba? So come on, let's all thank Him. Let's continue to praise Him. Hey! Wandering into the night, wanting a place to hide is easy so. It's bad roads, and I tried with all my might. I just can't win the fight. I'm slowly drifting, yeah, oh vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I am not the
Master. I thank the Savior. I thank God. Hey. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning, yeah, like ashes in the wind. Oh, so long to my old friends. Burden and bitterness, you can't just keep it moving. Woo! God, you ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Come on. I thank God. Oh, Hey, 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 hey. Come on, church, we sing. I lost another one, I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. I lost another one, I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. I lost another one, I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. I lost another one, I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. I lost another one. I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. I lost another one. I am free. Oh, I am free. Oh, Oh, I yung am boses ng free. pinalaya. I lost another one. I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. I lost another one. I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. He picked me up. He turned me around. He placed my feet on a solid ground. I thank the Master. I thank the Savior, because he healed my heart. He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Oh, I thank God. Let's pray. Heavenly Father, thank you. Salamat po, Panginoon, for all the good things that you're doing to us. Maraming salamat po, Panginoon. And as we leave this place, Lord God, let your goodness surround us, Panginoon. Let your presence protect us, especially from this typhoon, Lord God. And we know, Lord, that whatever happens to us, something good is going to happen, Panginoon. Kaya Lord, there's always a reason for us to be thankful for. Kaya Lord, ngayong umagang ito, patuloy ka namin papasalamatan, patuloy ka namin pupurihin at sasambahin. To you be all the glory, all the honor and praise. In Jesus' name, amen. Amen. God bless everyone. Ingat po tayo.